kampiyon ng mga Filisteo. Pumili kayo ng isang mandirigma sa inyo at pababayin ninyo siya sa akin. Kung siya'y makalaban ng mapatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung ako'y manalo laban sa kanya, magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. Nahamon ko ang buwan ng Israel, bigyan niyo ako ng isang mandirigma upang maglaban kami. Sino ang makatalo sa akin? Ikaw ang naging gantimpala. Mahal na hari. Huwag maghina ang puso ng sino mang dahil sa kanya. Kung ako pupunta at magkikilaban sa ikating ito. Ang ubayasa mo yung pinapalito ng ng mga tungkol. Halika at aking ibibigay ng mga laman sa mga ibosit at tubig at sa mga hayop sa para. Ikaw ay naparito na magbahan ka sa akin. Ngunit ako naparito lahat sa iyo sa pangalan ng Panginoon Diyos. Sa araw nito ay bibigay ka ng Panginoon sa akin. Sasaktan kita. Pupugutin ko ang iyong ulo upang malaman ng buong lupa na may Diyos dito sa Israel. At upang malaman ng buong kapisanan ito na hindi naliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng taba o ng sibat, sapagkat ang pagbaba ito sa Panginoon ay bibigay niya kayo sa aking mga kapatid. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili siya ng 3 namamahala sa mga pinuno ng rehiyon na mamamalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahing sa 3 tagapamahala sa mga pinuno ng rehiyon dahil sa pamihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang
magpatuloy ka. Alam po natin ang kaparakan kung paano matutukoy ang sino ang lumabas sa kautusan mo. At anong kaparaan naman ang iyong naisip? Ang maalam ng inyong hinihin ay magtatatayo ng isang panuntunan at upang malagaan bilang isang pasyang mayupit na wala sino mang tao ang maaaring manalangin sa sino mang tao o kaninumang Diyos sa loob ng 30 araw. Liban sa inyo, kamahalan. Siya nga ang pamahalan at kung sino man ang lumabas dito ay marapat lamang na siya ay parusahan at ipatapon sa ulungan ng Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Alam kong ikaw ang mag-iingat at magliligtas sa akin mula sa kabamakan. Sinasabi ko na nga, balutang mga mag-iingat na lalapagin ng Daniel ang utos ng hari. Magpalitin tayo at ipagbigay alam ito sa mga lahat. Mga lahari, may masamang balita po kami para sa inyo. Masamang balita, ano yun? Napakalaman po namin na nasaksiyan ng aming mga mata na si Daniel ay lumabag sa inyong mga kausyan. Siya Si Daniel, hindi ako makapaniwala. Siya nga po kamahalan, marapat lamang na siya ay ipatapon sa kulungan ng mga leon. Ngunit si Daniel ay tapat kong tagapaglingkod. At siya'y magaling na pinuno, hindi ko maaaring gawin yun. ngunit kamahalan ang utos ng hari ay hindi kailanman maaaring magbago. Yun ay lubang mahigpit na manuntunan. Oo nga, Lord Daniel. Anong nagawa ko sa iyo? Kung hindi si Daniel, Ate Kulo, ipakain sa mga leon. Ayaw bang kawal sa inyong tarakaan? O Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran ay tunay at siya'y nabubuhay, kaya siya magliligtas sa iyo sa mga leon. Mahalahari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsubo ng kanyang anghel at itinigil ng mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan pagkat sa harap na iya ako'y panagkala. At gayon din sa iyo, kamahalan, wala akong ginawang kasamaan. Sa bawat sulok ng ating karya. Na dapat lamang silang matakot sa harap ng Diyos si Daniel, sapagkat siya'y buhay at siya'y laging magpakailanman at ang kanyang kaharian ay di magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay hanggang sa wakas. Siya ay nagliligtas sa pagkakalaya. Siya ay gumagawa ng mga tanda at himala sa langit at lupa. Siya din ang nagligtas sa akin sa kapangyarihan ng mga leon. You are God creation by human hands. You are God inventor of any mortal man. You are the God in need of everything we can be by your plan. That's just the way it is. Lord, I love created by human hands. Lord, I love created many mortal men. Lord,
Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon, at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang mahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos. At sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid ng Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa niya doon ng 2 araw mula nang mabalitaan niyang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Panginoon! Panginoon, sana'y narito pa. Ako hindi namatay. Ngunit alam kong ano man ang hingin mo sa Diyos, ay pagkakalog na. Magbabago muli ang iyong kapatid. Alam ko, Panginoon, alam ko magbabago muli siya sa mahuling araw. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalataya mo ba ito? Opo, Panginoon, sumasampalataya ko po na ikaw, Kristo, ang anak ng Diyos, at napalit pa na sa sanlibutan. Maria, kapatid! Ang guro'y narinig ko at tinatawag ka. Panginoon, huwag ko sa amin na ito. Saan niyo siya inilagay? Panginoon, halika, tingnan mo. Alisin niyo ang bato. Panginoon, sa ngayon po'y nakukulong ng mga sa pagkakataon mo siya namatay. Di ba sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sumasampalataya, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsampalataya sa akin. Lazaro, lumabas ka! Halagan niyo siya at hayaan niyo siyang yumaon. Tumawid si Jesus sa ibabaw ng lawa ng Galilea
na tinatawag Iglawan ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Paupuin at pakainin niyo silang lahat sa mga punong lubong. tig-5 bawat isa. Ngayon, saan tayo kuha ng mga tinapay mong ipakain sa kanila? May isang bata dito. Meron siyang mga tinapay at 2 isda. Yun lamang po ang meron tayo, Panginoon. Ibigay niyo sa akin ang mga yan. Pakainin niyo silang lahat. Libunin niyo ang mga lumabis. At inipon nga ng mga alagad ang natirang tinapay at isda at sila'y nakaipon ng 12 kain.